Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mabupalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jonas Sarmiento ng CRC Kalangay Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang ating teksto sa mga bilang 33 versikulo 5 hanggang 10 na may pamagat na Israel Journey Stage 1 from Egypt to the Red Sea. Ngunit bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo po sa akin. Salamat po sa pagkakataong ito na makapagnilay ng iyong salita na magsisilbi naming gabay sa pang-araw-araw naming buhay at paglakad kasama ka. Pagpalaan niyo po ang lahat ng makakarinig nito. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ating pong basahin ang mga bilang kabanata 33 versikulo 5 hanggang 10. Sa 5, mula sa Rameses, nagkampo sila sa Sukot. 6, mula sa Sukot, nagkampo sila sa Etam sa may gilid ng ilang. 7, mula sa Etam, nagbalik sila sa Pihahirot, sila ng Baal-Sipon, at nagkampo sila sa tapat ng Gidal. 8, pag-alis nila sa Pihahirot, tumawid sila sa dagat at nagtuloy sa ilang. 3 araw silang naglakbay sa ilang ng Etam, saka nagkampo sa Mara. 9, mula sa Mara, nagtuloy sila sa Ilim. Nakakita sila doon ng 12 bukal at 70 puno ng palmera, at nagkampo sila roon. 10, mula sa Ilim, nagkampo sila sa baybayin ng dagat na pula. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Ito po ay naglalarawan ng paglalakbay ng mga Israelita mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako, na naglalarawan ng detalyadong paglalakbay ng mga Israelita mula sa pag-alis nila sa Ehipto hanggang sa kanilang pagdating sa mga himpilan ng mga disyerto na nagpapakita ng kanilang lokasyon at mga pangyayari. Ang mga Israelita ay umalis mula sa Rameses sa araw ng Paskwa na nagpapakita ng pagsunod sa utos ng Diyos. Ang ikalimang araw ng Abib ay nagpapahiwatig ng panahon ng Paskwa, isang mahalagang pagdiriwang ng paglaya ng mga Israelita mula sa pagkakailipin sa Ehipto. Pagkatapos nilang umalis sa Rameses, ang unang kampo ng mga Israelita ay nasa Sukot. Ang Sukot ay pansamantalang tirahan na itinayo nila sa panahong iyon. Ang kanilang ruta ay patungo sa Red Sea o Dagat na Pula, na kung saan mangyayari ang isa sa pinakamahalagang himala sa Biblia, ang paghati ng dagat upang sila ay makatawid sa kaligtasan mula sa mga taga-Ehipto. At mula sa Sukot, ang mga Israelita ay nagpatuloy sa Etam na matatagpuan sa gilid ng disyerto. Ang pagtukoy sa Etam ay nagpapakita ng kanilang paglipat sa lugar na mas malapit sa disyerto, na naglalakbay sa mga lugar na mahirap para sa kanila. At ang paglalakbay mula sa Etam ay nagdala sa kanila sa tabi ng dagat ng disyerto na tumutuloy sa Red Sea. Ang mga Israelita ay umalis mula sa dulo ng dagat at pumunta sa Mara. Ang Mara ay kilala sa kasaysayan dahil sa mapait na tubig na doon pinatamis ng Diyos. Ang mga Israelita ay umalis mula sa Mara patungo sa Ilim, isang lugar na puno ng mga palm tree. Ito ay isang lugar ng kapahingahan at kasiyahan para sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Ito ay nagpapakita ng paglalakbay ng mga Israelita mula sa Ehipto, ang kanilang mga pagsubok mula sa disyerto, at ang mga lugar na kanilang pinuntahan sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Sabi nga po sa Exodus 13 verse 21 to 22, sa kanilang paglalakbay araw-gabi, patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw sa pamamagitan ng haring ulap, at kung gabi sa pamamagitan ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay nagbibigay gabay at proteksyon sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako. Ano ang aral nito sa atin? Ito ay nagpapakita ng pagpaplano at organisasyon ng Diyos para sa ating mga tao. Ito rin ay isang reminder sa ating mananampalataya na dapat nating sundin ang mga utos at tagubilin ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay upang makamtan natin ang kanyang mga pangako at magtagumpay sa ating espiritual na paglalakbay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga paalaalang ito.
Panginoon, na magtiwala lang kami sa iyo dahil may plano ka para sa amin. Ito ay simbolo na aming mga tao mula sa pagkaalipin patungo sa kalayaan na bagong buhay na ipinangako mo, Panginoon. Huwag po kaming mainip, magkaroon ng pasensya, ang pagtanggap sa mga pagsubok na dumadaan sa aming mga buhay dahil ang bawat hakbang ay bahagi ng plano mo, Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa akin. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos dahil ito po ay nagsisilbing bitamina ng ating buhay. Muli niyo po kami samahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Maaari niyo po itong i-share ang video na ito sa ating mga mahal sa buhay upang maging pagpapala din po tayo sa iba. God bless po at to God be the glory.